isang personalidad, isang karaniwang tao. Alam niyo po, nang mapanood niya si Ate Guy, talaga namang agad-agad humanga siya at naging fan siya ni Ate Guy. Sino ang tinutukoy ko? Kailan at saan? Sa pagbabalik yan ng Heart Expression, ikukwento natin yan at malalaman natin yan. Okay? Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R, na nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart's Expression. At ilang araw na lang, mapapanood na natin ang Lilet Matias, attorney at law. Siyempre po na pinagbibidahan ni Miss Jobery. At alam natin na si Ate Guy mag-guest dyan, kaya nananabik na tayo ilang araw na lang. That will be on March 4 this year. At of course, syempre sa GMA 7 Kapuso. Wow! Abang-abang na po tayo. At syempre, ilagay na po natin, markahan na po natin ang ating mga kalendaryo. Ayan, guest po dyan, si Miss Nora Honor. At syempre, kinocongratulate po natin si Mr. Alden Richard, na paboritong-paborito ko po sa bagong natanggap niyang award. Siyempre, napakagaling na aktor at isa sa mga humahanga, napakaraming humahanga na aktor kay Miss Nora Honor. Respetado niya si Ate Guy, kaya talagang lahat ng nagmamahal kay Ate Guy, siyempre, mahal natin. Magkukwento lamang po ako. Ito po ay kadalasan ang naririnig nating kwento ay yung mga sikat na personalidad, kilalang kilala, may pangalan, artista, politiko, at syempre yung mga bigatin. Pero talagang napapag-usapan yung mga taong ito na bumibilib kay Ate Guy, no? Pero alam niyo po ba, may mga taong tahimik, karaniwang tao, bagamat may pangalan at kinikilala, subalit tahimik. Maaring ang iba, hindi sila kilala, pero maraming nakakakilala sa kanila. Pag-usapan po natin yung mga karaniwang tao na humahanga kay Miss Nora Honor. Alam niyo po, mamaya tutukuyin ko kung sino siya. Mayroon pong isang lalaki, no po, tatay at sabihin na natin na hindi lang po siya pangkaraniwang tao, kundi ginagalang po talaga. Ito po dito sa Pampanga. Dahil ang kanyang may bahay, ang kanyang misis ay dating commissioner ng immigration. Ayan. At pagkatapos po, naging congresswoman dito sa Pampanga yung kanyang misis. At talaga namang napaka bait ng pamilyang ito, napaka matulungin, generous, no po. At of course, ngayon po, ito pong kanyang may bahay ay meron na pong, dito po siya ngayon sa Pagcor. May idea na po kayo, ang tinutukoy ko po ay si Ma'am Didi Domingo, Ma'am Andrea Domingo, no po. At yung kanyang may bahay ay meron pong Domingo Foundation dito sa San Fernando, kung saan po ako namamalagi. At noon pa po ito, nagkaroon po kami ng program sa TV. Isa po akong staff ng Domingo Foundation. Boss ko po ang lalaking tinutukoy kong ito. At pagkatapos po, alam niya na ako po ay Noranian, ako po ay nag-host sa local TV dito po. Ang title po ay Iba Ito, Ang Galing Mo. At may mga kabataan po doon, nagpapa-audition po kami ng mga, may contest kasi, singing contest, at meron din po kami mga dance contest. Ayan. Liban pa po doon, nagtuturo po ako ng workshop sa acting. Ayan. Alam niyo po, alam ng lahat na ako'y nagmamahal, isang diehard Noranian. At sa bahay po ng aking boss na lalaking ito, ay talaga namang sasabihin kong paborito niya ako mga awit. No po, bagamat hindi ko naman sinasabing napakaganda ng boses ko, pero gustong-gusto niyang inaawit ko yung old song. Alam niyo po ba kung anong paborito niyang awit na gusto niyang pinapaawit sa akin ng aking sir? Ito po yung Kung maging ulila sa
balat ng lupa ay kaawa-awa, laging lumuluha. Kanta po ni Ate Gay yan, no po? Kung maging ulila, kanta po ni Ate Gay. Gusto ni Sir, kinakanta ko yan palagi. No po, wala naman akong idea kung bakit pinapakanta niya. Dahil siguro old song o hindi ko alam kung bakit. Pero alam naman natin, awitin niya ni Miss Nora Honor. Sabi ko, makanora ba siya o alam niya lang na makanora niya ako? Anora niya ako? Tanong ko lang po sa isip ko. Pero isang araw, alam niyo po, habang nagkukwento kami kasi lumipas ang siguro po mga 1 month, kung hindi ako nagkakamali, dumating po si Sir. Alam mo, sabi niya po, nagkukwento siya. Pambihira, sabi niya, nanood ako ng isang palabas, sabi niya. At ayaw kong manood kasi gusto ko matulog na lang kasi inaantok ako. Pero nahiya ako, binigyan ako ng ticket, panoorin mo ito. At pinanood ko kasi para pagbigyan lang, sabi niya, no, yung taong ito na nagbigay sa akin. So nung nanood ako, maraming tao dun sa loob, pero nandun ako sa bulwagan sa may pintuan lang dahil gusto ko uuwi rin ako kaagad. Pero hindi ko namamalayan, habang nanonood ako, nandun na ako sa harap at hindi ko namamalayan na pumapalakpak na ako at andun sa harap. Nakatayo na rin ako, sumabay na ako sa standing ovation. Alam nyo, wala akong idea kung sino tinutukoy niya, pero sa huli, sabi niya, ang galing pala ng babaeng ito. Kaya pala superstar, kahit na ang liit niya, ang galing-galing niya, natangay niya ako. Sabi niya, ito po ang stage play na Minsay Isang Gamo-Gamo. At talaga nagkukwento siya. Tawa po ako ng tawa kasi natuwa po ako dahil syempre ako'y Noranian. Kaya gusto ko nang pong ikuwento itong kwento ni Sir Rolly na talagang natuwa po ako. At syempre hindi lang lahat ng mga artista lang, mga sikat na tao ang biglang humahanga kay Ate Gay. Meron dyan mga baguhan pa lang, lalo ng mga estudyante, hindi ba, na nakakapanood sa universidad, nakikita nila yung galing ni Ate Gay. Kaya nga, national artist na. Nawa po naibigan niyo po yung kwento ko at syempre natutuwa tayo kapag pinipili at hinahangaan, sinusuportan ang ating idolo, si Miss Nora Honor. Ito po si Kiefer Dar na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay.